Hello. Good afternoon or good evening, everyone. Yeah, good afternoon, good evening, good morning sa ating lahat. Yes, kung nasaan man po kayong panig ng mundo, no? Anyway, so this is our first RSMS Facebook Live, no? So, uh, every week we will try to tackle things no about music no so very interesting po kasi po sa akin pong 20 years no na pagtuturo ng music no ay marami po akong na-encounter na mga iba't ibang problems and mga iba't ibang kumbaga nag-struggles no so uh, gusto ko lang pong i-share dito and kung paano po natin gagawan ng paraan yung mga bagay na gano'n 'no. And for our first Facebook Live, ito po yung very common question 'no na laging tinatanong sa akin 'no. So, gaano katagal ba 'no, gaano katagal bago mag-improve ang isang music student? So, yan po yung malimit tinatanong 'no sa aming mga teachers. Alam niyo, let me share this 'no. Nagsimula po akong magturo 2006 'no, 2006 I think, no, 2006 or no, 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 2004 I think, no, 2004. And so nagturo ako, I'm a voice major and then nagturo ako 'no, nagturo ako of course yung first student ko is parang bata siya and then yeah, medyo first time kong magtuturo lang noon and then yeah, sige kung papaano ako tinuturuan ng teacher ko, so gano'n ko din tinuturuan yung student ko 'no. And so nakalimang session na yung bata 'no, nakalimang session every week, nagle-lesson kami, nakalimang session siya and then naging 10 sessions 'no. Ngayon, pagdating nung 10 sessions, eto na yung parent nagtatanong siya. Nagtatanong yung parent sa'kin sabi niya, "Sir kamusta naman yung lesson nung bata?" 'No, "Kamusta naman yung lesson nung bata?" And then of course, bago pa lang kasi akong teacher nun, so yung mga ganong klaseng tanong, parang hindi ko pa kayang sagutin nung mga panahon na yon. Kaya very memorable sa akin yung unang student ko na yon kasi, ah parang bilang isang teacher parang wala akong masyadong magandang naisagot 'no. But, through the years 'no, alam na alam ko na yung sagot and I'm very consistent 'no, dun sa sagot ko 'no. Kahit sinong magtanong sa akin, yun yung sinasagot ko 'no. So, ano nga ba yung or gaano nga ba katagal bago natin makita ng improvement itong ating mga music student na nag-aaral sa atin 'no? May answer yung, kumbaga yung aking consistent na answer is very boring 'no, very boring yung aking answer. My answer is depende 'no. Depende po 'yan, ah, depende sa estudyante at sabihin natin minsan may part din ng teacher 'no. Okay, sige sample tayo 'no. Merong isang estudyante, may dalawang estudyante I mean, si student A and then we have student B. Now the student A is talagang masipag mag-practice. Okay, so nagle-lesson siya and then pagka-lesson niya, lahat ng assignment niya tapos lahat ng mga instructions ng teachers niya or ng teacher niya ginagawa niya. And talagang nag-i-spend siya ng time para mag-practice. Yan si student A. And then we have this one student B, 'no? We have student B here and then siya ay wala lang, nagle-lesson lang siya. Tapos, pagkatapos ng isang linggo babalik ulit siya dun sa teacher niya tapos magle-lesson ulit siya. Tapos pagkatapos ng another week, magle-lesson ulit siya. So so sino kaya yung mas mabilis mag-i-improve dun sa dalawa? Siguro the answer is very obvious 'no, yung ating, student A. And you know what? This is what I called student factor 'no. May student factor talaga 'no. So itong student factor na 'to is
napaka, malaking, kumbaga malaking portion 'no, para maging successful ang isang, music student or kahit sinong student 'no, kung gusto niya maging successful bilang isang musician or, you want to be a good engineer or architect. So, napakahalaga nitong student factor, 'yan. So 'yan yung student factor. So kailangan itong si student natin, ginagawa niya yung assignment niya, he is working hard, something like that, 'no? 'Yan po yung ating sinasabing student factor, 'no? Now, let's go now dun sa sinasabi ko namang isa pa, 'no? Yung sinasabi kong teacher factor, 'yan. It's very important, no, that, when you are choosing. But anyway, another topic, how to choose a good teacher, no, or a good mentor, no, siguro some other time. But the teacher, I think, must be reliable, no? Kailangan talagang itong teacher na to is talagang nagbibigay siya ng tamang instruction, nagbibigay siya ng tamang mga assignment, no? Halimbawa, tamang technique, something like that, no? So, this is very important, no? Napakahalaga po na ito yung part naman ni teacher, no? And lastly, uh, inspiration. Very important na yung si teacher natin ay nakakapag-boost, no, nung interest ng bata, nai-inspired yung bata. That's very, very important, no? So, ito po yung teacher factor. Yan. Okay. So, we have here student factor and we have the teacher factor. Now, para hindi tayo masyadong ma-confuse ano ba dapat talaga? Dapat ba talaga para mag-improve yung bata, or yung music student, dapat ba si student or si teacher ang ang may problema or dapat sisihin kung hindi mag-improve, something like that. No, but allow me to make it clear, no? Siguro ganito na lang. Student factor, kailangan siya yung 90%. Yan. So, 90% nung kanilang ginagawa or yung kanilang halimbawa lesson nila or yung gustong ipagawa or yung, kumbaga yung kanyang ginagawa. Halimbawa kung siya ay piano, student, so kailangan lahat ng bagay na yun, yung 90% ng kanyang ginagawa, talagang I mean dun sa 100% na yun, 90% yung sa kanya, 'no? 90% yung sa kanya. And then let's have the teacher factor here, 10%. So lahat sa lesson si teacher, bigay ng instruction, bigay ng, assignment, bigay ng lesson, okay, ganyan ang trabaho ni teacher. And then si student, siya naman yung gagawa ng lahat, 90%, 'no? So makikita natin, 'no, hello, good evening Sir Harmon. Yes, hello. Yes. Sorry sir, medyo na nagtuloy-tuloy yata ako sa sinasabi ko, 'yan. Kanina ka pa pala nandiyan, 'no? O 'yan. Hello sir. Okay, anyway, so this is very important, 'no? Very important. So, yung student is siya talaga yung siya talaga yung kailangang, mag-work hard, 'no? Siyempre hindi naman si teacher yung tutugtog, hindi naman si teacher yung kakanta, 'di ba? So, it's very important na si student yung gumawa ng work, 'yan. So, we have here the student, siya ngayon ang magdidikta kung gaano niya, kabilis or, gaano niya ba, kabilis gusto niyang mag-improve, something like that, 'no? So, that is very important, 'no, napakahalaga po nun. Alam niyo po, kami po dito sa sa Ray Santos Music Studio, talaga pong merong mga student, 'no? Hello mga student, shoutout sa inyo kung nanonood kayo, 'no? Hello, sino siya? Okay. Okay, shout out. Hello ma'am, si Dred. Hello. Taboso, yes. Hello ma'am, Taboso Dred. Yan, okay. So yeah, shout out sa'yo. But anyway, alam niyo dito sa amin sa Ray Santos Music Studio, totoo po 'yun, meron talagang mga estudyante na hindi po talaga sila nagpa-practice, 'no, hindi sila nagpa-practice. So ang nangyayari is parang
nagle-lesson lang sila sa halimbawa mag-lesson sila ngayong linggo na 'to, and then the other week, lesson ulit, and then the other week, lesson ulit. So so ngayon, after 2 months, eto na ngayon si parents 'no, mag-e-expect na siya, "Okey teacher, kamusta naman po yung bata? Ano pong natutunan?" Alam ko po yun kasi po ako po yung nagsasabi sa magulang kapag, "Ma'am, tapos na po yung session, naka 10 sessions na po." So alam ko po. So, usually ang mga magulang magtatanong talaga sila, "Kamusta po? Anong nangyari?" So so talagang depende po 'no. So kaya mga magulang naman 'no, ah, advice lang there must be a little push 'no, 'pag nasa bahay tayo 'no po 'no. So yeah, practice ka. Anong assignment mo? O eto practicein mo. Something like that. If we want yung ating mga, ah students or music students na mag-improve 'no, or mabilis ang improvement 'no po 'no. 'Yan, sige shoutout muna tayo. Hello Herbert, proud music theory. Oh, okay. 'Yan, okay. Hello Herbert, si Herbert po ay ano, student namin sa music theory, voice and piano, 'yan. Masipag po 'yan si Herbert, 'yan. 'Di ba Sir Harmon 'no, masipag si Herbert. Sagot ka naman Sir Harmon. Masipag si Herbert 'di ba? 'Yan, okay. And then hello Ma'am Marivic Turga. Yeah, okay. So it's very important na, sa bahay po, we push yung ating mga anak na practice 'no, practice ka. And, alam niyo meron naman akong i-she-share na estudyante na 'pag ang estudyante po talaga practice ng practice na po 'no. Meron akong isang estudyante dati matagal na siguro, 10 years ago. Ano po siya talaga yung kapag binigay mo sa kanya yung assignment, the next week talagang alam niya na yun. The next week ang ganda na ng tugtog niya. Ipa-polish-polish mo na lang ng konti, small things, and then punta na kayo sa ah, lesson 'no. So napakaganda po 'pag gano'n, talagang yung improvement is there 'no, talagang ang bilis po 'no. So again, ah, para po tayo mas maging mabilis yung ating improvement 'no, or, kumbaga makakita tayo kaagad ng result, first, we must have the student factor. Kailangan ang student natin is nagwo-work, and then ang ating teacher naman ay dapat, yeah, tama yung mga instructions niya, and then, yeah, tama yung technique 'no. So that is, our topic. So gaano ba katagal or gaano kabilis? Depende. Yan ang aking sagot doon sa ating, question for, today. Yan, okay. So, before we end 'no, yes, yes, mabilis lang naman po itong ating, Facebook Live 'no, para naman hindi rin kayo mainip. Little announcement lang po 'no, little announcement tayo. Yeah, we will have, our violin class. Yes, violin class this coming November 23 at 3 to 5 PM. Yan, kung malapit po kayo diyan sa Golden, City, Canlalay, Biñan, Laguna. Yes, puwede po kayong mag-inquire diyan or interesado kayong mag-violin, yung mga anak niyo gusto niyo mag-violin sila, yeah. Please PM us or puntahan niyo kami sa school 'no. So, 'yan medyo marami-rami na nag-i-inquire sa ating violin class. Yes, so 10 Saturdays po 'yun 'no, 10 Saturdays for, 2,000 no, sorry, 3,000 pesos, 10 sessions na po 'yun 'no. Every Saturday, 3 to 5 PM. Okay, and then we have also the, uh, voice class. Voice class batch 4. Ngayon po itong ating voice class batch 4 naman po ay dito naman po sa San Pedro, Laguna mangyayari. So kung malapit po kayo dito sa Langgam 'no, sa San Pedro, St. Joseph 10, yeah. Yeah, meron po tayo diyang voice class naman sa November, teka lang po baka magkamali ako ng ano, November 30. Yan, November 30. Yan. So that is every Saturday 1 to 3 PM naman. Yan. So 3,000 pesos only for 10 sessions. Yeah. So 2 hours. So that is our voice class. And ito na po yung huli, yung ating pong music theory for beginners. Mag-start naman po ang ating klase sa November 24
Every Sunday naman po 'yan from 1 to 3 PM. 'Yan, medyo marami-rami na po tayong, nag-i-inquire dahil palapit na po 'yan. So, if you are interested, yeah, please PM us, yeah. So, thank you very much, thank you very much sa ating mga nanood, for, today's, episode. And yeah, next, every week na natin gagawin 'to 'no. So, I will have, a topic na music topic, and then yeah, we will try to discuss para mas marami tayong, nauunawaan about music. 'Yan, okay, sige. Yeah, sino po 'to? Si Juno Lee. Hi po Sir Ray Santos Music Studio, the best music school of the best music school of Laguna. Sino 'to? Juna Juna Lee, thank you. Really? Talaga? Okay, anyway, thank you very much. Okay, Herbert, okay, nabasa ko na, okay. So, maraming maraming salamat. So, again, ah, mga anak, yeah, okay. Thank you very much, Ma'am Junalie 'no. Yeah, so yung mga anak niyo po, guitar, yeah. Yeah, naalala ko na po. Okay, but anyway, thank you very much, and para po sa mga interesado pa pong mag-enroll sa aming mga music programs, music lesson, please, PM us. And 'pag nag-enroll na po kayo, make it sure 'no, na they will practice, no? They will practice. We have good teachers here. Yeah, like yeah, we have here ito 'tong nag-comment si Sir Harmon. Sir Harmon is a good teacher. Um, yeah, yung mga teachers ko po hindi nag-comment, sino ba? Wala akong teachers dito, only Sir Harmon. But we have good teachers here, and talagang nakaka-tsak po kayo na okay po yung aming mga teachers. So, if the 10% is, dun sa teacher, okay na po tayo dun. Ngayon yung 90% para po sa mga anak niyo po, please make sure na magpa-practice po sila. Okay, so thank you very much sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa pagsama sa akin, and I'll see you again next week. Same time, same channel. Okay. Okay, God bless and bye-bye.